Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon for no contact situation, okay? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala, lalo-lalo na po sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Marami pong salamat. And, ayan, start na ako. Okay, ano yung energy ng person mo? Ano yung kanyang nararamdaman sa'yo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Ano yung kanyang nararamdaman? Ayan. Ano yung kanyang iniisip? May pagkilos na ba siya? Ang gagawin? Patungo sa'yo? Give me the message. Anong energy ng person mo? Tumalsik to. Judgment. Okay? Meron dito ng huhusga or nag-iisip to, okay? Give me more information. Pinag-aaralan nito yung kanyang gagawin or pwede rin sabihin na ginigising na to, okay? Queen of Swords. Then sinabay ni Queen of Swords and Death. Okay. Nakikitaan ko dito yung Capricorn. Meron din dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Ayan. Give me more information. Alam mo to, yung connection nyo, parang ginigising dito. Okay, ito na napipil ko sa judgment. Kumbaga, meron ditong inuutosan or pwede rin sabihin, itinuturo. May pagtuturo. May pagising. Ganyan. 3 of Wands. Kaya itong tao na to, napipil ko yung pagkilos. Para slay sa Guitarius. Okay. May pagising na to. Meron ditong 10 of Swords reverse. Okay. Give me the message. Gemini, Aquarius, and Libra. Meron ditong mensahe sa Queen of Swords. Knight of Cups. Nafe-feel ko dito sa Knight of Cups, Scorpio, Cancer, and Pisces. Ace of Wands, Taurus, Leo, Sagittarius. Wow, 7 of Cups. Okay, final. Tapos ng pagpili ng tao nito, no? Kung meron kang person o meron kang kadiling dito na alam mo yung tipo na wala pang assurance sa'yo or pwede rin sabihin inilagay ka niya sa connection na hindi siya sigurado sa connection nyo or ramdam mo dito sa tao nito na wala kang kasiguraduhan, okay? Kasi dito sa 7 of Cups, nagkakaroon na to ng realization, okay? Dahil lumabas ang judgment, ginising na to dito. Ito lang nakikita ko sa judgment, may paggising na. Kumbaga, pinupush tong tao na ito na kumilos na, okay? Kumbaga, inaano siya ng kanyang guardian angel na, action na, okay? Ngayon ka na kumilos. Ganon yung energy para dito sa judgment. Kumbaga, itong tao na ito ginigising. Oy, maggising ka na. Kailan ka pa kikilos? Kailangan mo ng kumilos para sa person mo. Ganon. Kasi itong tao na ito, ano siya dito sa Queen of Swords, nagiging siyang, maybe sabihin natin na, nag-iisip to, or nagigitong analytical sa sitwasyon, ina-analyze niya yung sitwasyon sa connection nyo, okay? Pinag-aaralan niya. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na, sabihin natin, inaaral ka niya, or pwede rin sabihin, inaaral ng tao na ito, kasi marami na itong natutunan dito Nakikitaan ko dito yung spiritual connection, sa taong ito, okay? Kasi, aware siya sa spiritual or pwede rin sabihin, ikaw aware ka din sa spiritual, na kung saan, nandun pa rin yung connection, nararamdaman nyo pa rin yung bawat isa dito, okay? Pero ganun pa man, itong tao nito sa Queen of Swords, or pwede rin sabihin, ito yung energy mo dito sa Queen of Swords, marami kang natutunan sa connection na to, kung bakit malaki yung pinuput mong boundary para sa sarili mo, okay? Ikaw nagiging kang confident dito. Or pwede rin sabihin, ito yung energy ng person mo. Pareho kayo na nagiging confident na sa bawat isa. Then dito sa Death, nakikitaan ko dito na gusto nito ng new beginning. O kumbaga, gusto nito ng bagong simula para sa connection na to. Kasi may paggising na So ngayon, dahil lumabas ang 7 of Cups, tapos na tong mamili Maybe before, na magkasama kayo, hindi pa niya sigurado na ikaw talaga yung mga kasama niya hanggang sa huli, okay? Marami pa siyang gustong ma-experience, marami pa siyang gustong makilala, okay?
Pero dahil dumating dito sa point na dito sa death, then 10 of sword, nakikita ko dito, na naalisan to okay? Kumbaga, sinubok din to or sabihin natin, sinubok tong connection na to. Pero dahil nagkaroon kayo dito ng realization sa bawat isa, i-develop mo yung sarili mo at dinevelop din ng tao nito yung sarili niya, dun pumapasok na may paggising na dito. At dito din pumapasok na meron tong offer na para sa'yo, okay? Kumbaga, nagkakaroon to ng realization na ikaw pala yung para sa akin. Ganun yung energy nito. Ikaw pala yung gusto kong alayan ng pag-ibig ko. Ikaw pala yung gusto kong makasama sa huli. Dito sa Ace of Wands. Kasi nabivision niya na dahil tapos na siya sa wishy-washy niya, tapos na siya sa pamimili niya, dahil na-experience na nga niya ito, okay, marami na siyang nakasalamuhang tao. Ngayon nitong tao nito na ihahambing dito sa Queen of Swords na ikaw pala yung para sa kanya. Kasi dito sa Nine of Cups, nakikita ka ng tao nito na ikaw yung tipo ng tao na maalalahanin. Tapat na tao, okay? Meron ako nakikita dito na Year of the Dog and Year of the Horse dito sa Death and dito sa Knight of Cups. Nakikitaan ka ng tao nito na caring ka, maalalahanin ka. Maybe, pag nagkakasakit itong tao nito, andyan ka andyan yung pag-aaruga mo. Andyan yung talagang antabay ka para rito sa tao nito, kung hanggat okay na ba siya, okay? Yung tipong ganun. So ngayon, itong tao nito sa Three of Wands, may pagkilos na tong gagawin, okay? Nag-iimpake na to. Pwede ring sabihin na kayong dalawa dito ay nasa may distance, malayo sa bawat isa, need ng travel para makapunta sa person niya. Okay? Ngayon itong tao na to, nagkakaroon siya ng realization dito sa Judgment. Tapos na to, may pagkilos na tong gagawin. Ayaw na ng tao na ito yung ma-experience yung Ten of Swords na kung saan sobrang nasasaktan, sobrang pighati, nababagabag, na hindi makatulog, okay? Pero dahil meron judgment, ginising to na meron lang kailangan baguhin sa setup na to, okay? So ngayon, may pagkilos na tong gagawin. Kasi kung hindi kikilos tong tao nito, may maayos bang koneksyon? Di ba wala? So ngayon, nare-realize ng tao nito na kailangan ng kumilos hanggat nandyan ka pa o hanggat nakikita ka pa niya. Kasi pwedeng sa bandang huli, mawala ka na ng lubusan sa tao na to. Ito lang na-feel ko, meron na tong gagawing action, Kumbaga, nagbibilang na lang to ng days, araw, patungo sa'yo. Ito lang na-feel ko. Ayan. Meron ditong nagsusuot ng amethyst or citrine. Maybe ikaw mahilig ka sa mga ganon, sa mga quartz or mga energy, yung crystals, pampa-positive, okay? Mga pampaswerte, or meron kang sinusot na mga rose quartz, okay? Nausan, nafe-feel ko dito na nagdahahatid ito ng balance para sa'yo, okay? Tingnan pa natin dito kung ano pa yung lalabas. Ayan. Give me the message. Give me the message. Ayan. Ayan, the star. So, lumabas ang the star. So, nafe-feel ko dito, meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Hindi to nawawala ng pag-asa Yung the star, ikaw yung wish niya. Okay? Or pwede rin sabihin, wini-wish mo to na bumalik sa'yo. Hindi ka nawawala ng pag-asa dito. Or pwede rin sabihin, kayong dalawa, niwi-wish nyo pa rin yung bawat isa. Then, nafe-feel ko din dito, na meron ditong nagkalayo. Malayo pa kayo sa bawat isa. Pero ganun pa man, yung layo nyo sa bawat isa, hanggat merong between dito, ito yung nag-uugnay sa inyo. Yung kaliwanagan, Kumbaga, ito yung pag-asa para sa connection na to. Ito yung nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito na once na merong bulalakaw na nakita ka, humiling ka. Okay? Dahil nagpapatotoo to na yung iyong pangarap ay matutupad. Once na ikaw stargazing yan, meron ka makitang bulalakaw, starlight, humiling ka, okay? Ito yung nakikita ko dahil nakikita ko rin dito yung tagumpay para sa'yo. Meron ditong letters, so meron ditong mensaheng parating sa'yo. Yung sinabi ko kanina, ginigising na to, I think magme-message na to, okay? Kasi meron ako nakikita dito, bird.
Then dito, no, meron ditong sorpresa, sorpresang sulat, sorpresang mensahe na parating sa'yo, okay? Ito ay magbibigay sa'yo ng sari-saring emosyon, okay? Sa taong ito, okay? Yung sumulat sa'yo. Kasi yung mensahe niya dito ay about sa kanyang nararamdaman, okay? Yung kanyang gustong sabihin sa'yo, yung kanyang nararamdaman. Ayan, ito rin nakikita ko sa letter. Meron ditong 27 and 16. Meron ditong key. So, nakikita ko rin dito na ikaw yung naging inspirasyon ng tao na to, or pwede rin sabihin na meron siyang natutunan sa connection na to. Ikaw yung naging inspirasyon niya. Pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na maalaga ka pinakita mo or pinaramdam mo sa tao nito yung halaga niya. Okay? Yung pagiging mong tapat dito, andun pa rin yun okay? Na hindi niya makita rin sa iba. Okay? Ito na yung nakikita ko. Meron ditong miracle na magaganap sa buhay mo. Okay? Give me more information. Meron ditong bear. So, yung iba sa inyo, ano pinag-iingat dito? Kailangan mo maging wais sa financial mo, lalo sa kaperahan mo, no? Kumbaga, huwag ka masyadong maggastador, yung maggasta, no? Kasi nakikita ko rin dito na once na sobra yung paggasta, pero hindi naman mga kailangan, na kumbaga, nauubos paunti-unti. Kaya sinasabihan ka dito na kailangan mong maging matalino sa paggastos ng iyong kaperahan. Ayan, ito lang nakikita ko dito. Then sinasabihan ka dito, no, gamitin mong maigi yung iyong talino dito. Okay? Kasi nakikita ko dito yung katatagan mo sa beer. Then patas ka ding tao. Ayan. Meron pinanganak ng 15. Meron 33 years old. Give me more information. Meron 3. So, nakikita ko dito, no, na meron dito magiging magandang kalusugan, okay? Magiging maayos ang kanyang kasi meron ditong good health na parating sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito, no, malapit mo nang ma-receive yung mga goal mo sa buhay. Malapit mo nang makamit yan. Meron ditong tower. So, nafe-feel ko dito yung security para sa'yo, no? Yung seguridad, yung pagiging stable mo. Then, nakikita ko rito, yung iba sa inyo grounded. Kumbaga, hindi ka basta-basta nagtitiwala. Kasi, alam mo sa sarili mo yung pagiging mong mabuti. Kaya ayaw mo din na ikaw ay samantalahin ng iba. Okay? Pagsamantalahan yan, ganyan. Kasi yung pagiging mong pure, ito yung tatag mo ito yung katapangan mo. Okay, kung bakit ka nagiging grounded na tao. Then, nafe-feel ko din dito, no, kapag once na ikaw ay nasa trouble, hindi mo pinakikita yung kahinaan mo sa iba. Okay? Kumbaga, nararamdaman ko dito yung nalalampasan mo tong obstacle na kinakaharap mo. Yung mga problema mo, na-overcome mo siya. Ayan. Para kang tower. Naka-stand ka pa rin. Hanggang sa huli. Yan. Give me more information. So, meron ditong oras. Oras ang hihintay sa'yo, okay? Merong moon. So, nafe-feel ko dito sa moon, no? Meron ditong malapit na parating sa'yo na kung saan ito'y magbibigay sa'yo ng honor. Okay? Yung parang pag-angat sa sarili mo. Yung parang kapuri-puri. Ganyan. Then, nakikita ko rin dito, no? Yung pagiging mong malalim na tao, yung emotion mo, ito yung nagdadala sa'yo dahil meron ditong moon. Moon kasi is feeling, emotion, divine energy yan okay? Divine feminine energy. Sensitive yan. Parang sensitive siya. So, nafe-feel ko dito na lumalakas yung iyong intuition, yung kutob, yung pagiging mong sensitive. Nagagamit mo to. Ito rin nakikita ko. Meron Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra, Virgo, Capricorn, Taurus, and Aries, Leo, Sagittarius. So, okay. Meron kang Clover. So, meron ditong happiness na parating sa'yo, okay? Na kung saan, mararamdaman mo na, alam mo yung tipong good luck, okay? Good luck yung parating sa'yo. Kumbaga, ito yung naghihintay sa'yo yung swerte.
Okay? Kaya mas mainam, lagi mo sasabihin, swerte ako. Kasi once sinasabi mong swerte ako, ito yung signal kay universe na nagpapahayag ng positive energy mo na kung saan ibinibigay sa'yo, okay? Dahil yun ang bukang bibig mo, yun yung inihiling mo swerte. Swerte ako. Saan man ako magpunta, swerte ako. Okay? Ayan. I-affirm nyo na yun. Swerte ako. Saan man ako magpunta. Ayan. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.